So first time kong lumipad gamit ang Eva Air papuntang Amerika. And take note, hindi ito sponsored video. Natuwa lang ako grabe kasi Hello Kitty yung theme ng kanilang dining. Mula sa utensil, sa placemat, pati dun sa lagay ng tissue at ng dental floss. Hello Kitty, ang cute! Tignan mo na itong aming mga kinain, babe. Ang sarap. Usually, hindi na ako nag-expect na masarap na pagkain pag nasa loob ng aeroplano. Pero in fairness sa kanila, nag-enjoy talaga ako. Yung tipong gusto ko pa ng isa pang plato. Ito na guys, ilipid na tayo. In fairness, ano ba yung Hi there, it's your 22nd day and welcome back to my channel. So, ayan guys, it's a new year, it's a new start, and let's have some life update dahil last year, nakita nyo naman, nag-post ako tungkol sa aking love life. And eto na nga, nag-jowa reveal na tayo sa Instagram, sa Facebook. Maski dito sa YouTube community, nag-post na din ako. Pero gusto ko lang ikwento sa inyo yung story naman ng love story. Oo, syempre alam ko na yung mga basher dyan. Kung basher ka, please skip the video. Kung ayaw mo ng love story ko sa sarili kong channel, doon ka muna sa ibang video, okay lang yan. Wala namang pipigil sa'yo, okay? So, I have my freedom to express what I have and what I want to express in this channel. So, this is my safe place. Safe place. Ayan, this is my safe place. Inulit ko 3 beses para alam mo na ito yung aking safe place. O, diba? Safe place. Safe place. So, for this video, hayaan yung ikwento ko sa inyo yung nagsimula, and the rest of it, and yung ibang mga katanungan ninyo doon sa Instagram tungkol sa story namin, ganyan. And syempre, sa mga basher na sasabi nila, ito na naman, iiyak ka na naman dyan. Well, to be fair, tuwing nababroken naman ako at nagkakaroon ng relationship, every time na nababroken ako, generally, nagkakaroon naman ng growth sa akin. Ang tagal kong itinago sa inyo to, guys. Okay? Ang tagal. Maski yung last relationship ko, almost 2 years kami nun, pero hindi ko naman kwento sa inyo. Maliban dun sa Pilipino, no, na mga 2 weeks lang. So, ito, actually, by the time na, upon recording of this video, 6 months na kami, meron na kaming apartment. Technically, kumuha siya ng apartment. It's for us. So, na-meet ko na yung family niya, yung friends niya, yung extended family niya, at tulad ng sabi ni, sino pangalan ng jowa ni May Tommy? If you love me, put me in your profile picture. So, profile picture na din ako. So, yun yung mga first thing na na-experience ko mula sa jowa. Ever. Sorry, excuse me. So ngayon, wala siya dito, nasa work siya. So, habang nasa work siya, I decided naman na mag-film muna ng love story namin. So, let's start from somewhere. Anyway, itong outfit na to, tag-isa kami ng ganito, OOTD kami na ito. Hindi ko alam guys, na rabbit pala to. Akala ko lang Shih Tzu, yung mahaba yung tenga na aso, ganyan. So, sa kanya yung aso, sa akin napunta yung rabbit. Well, anyway, ito. So, nagkakilala kami sa Bumble. Tapos, nagsimula ito noong panahon ng Ahsoka Challenge. So, mula LA, lumipad ako papunta ng Illinois para i-meet si Madam Kilay. And syempre, pagbalik ko dito sa Illinois, broken-hearted ako. Ano pa ako nun bored ako. Most of the time, nasa bahay lang naman kami. So, ako is, okay, Bumble. And, ayun guys, naniniwala kasi ako na parang pag gusto mo ng maayos na relationship talaga or something na seryosong tao, feeling ko lang naman to, akin lang to ha. Pwedeng mali, pwedeng tama. Let me know sa inyo. Naniniwala ako na yung mga taga Midwest,
Di ba? Mga taga-probinsya kasi dito, be. Sa America, Midwest, mga medyo probinsya yan. Karamihan is seryoso. Unlike pag nasa big city. Kasi na-travel ko na ang America from New York to LA, from East Coast to West Coast. So, pag nasa big city, medyo maharot. Or meron din naman ako ibang nakadate dito sa America. Pero, siya yung pinaka naging okay yung connection namin. So, ganito yan. Una, nag-date kami. Ganyan, sinundo niya ako. Siguro mga 2 weeks kami magka-chat bago kami 2 weeks, 3 weeks. O 3 weeks, first week of May. First week of May ata kami nagkita. Ay, nagka-match. Tapos, nagkita kami last day of May bago ako pumunta ng LA for Pride nung June. So, okay naman kami. Kaya parang sabi ko, okay, then let's try to meet. So, nag-meet kami. Tapos, nag-meet lang muna kami para malaman ko kung okay ba yung chemistry namin, kung meron bang ganun. Alam mo yun, bago ako umalis. Para syempre kung lalandi ba ako sa LA or hindi. So, ayun guys. Punta ko ng LA. Pag sa LA, sobrang strong ng communication namin. Parang pagbalik ko ng Illinois, naging magjowa kami. Siguro after few days, naging magjowa kami. Tapos, hindi ko lang kung i-share ko dito yung video. Ito yung video ng naging magjowa kami. Tapos, in the beginning, sobrang hirap. Kasi, ako yung parang first jowa niya na seryoso. As in na parang hindi na ako naglalaro, hindi na ako bata, hindi tayo high school, hindi tayo college. I'm dating with the intent of marriage talaga. Ever since naman ganoon talaga ako lagi. Tapos, ayun. There are bumps along the way sa simula. Siyempre dahil nagkakakilala pa lang, hindi namin kilala ng isa't isa. So, to tell you about him, wala siya dito pero tawagin na lang natin siyang Brad Pitt. Ako si Angelina. Siya si Brad. Ako si Angelina. Tapos, kinikilig ako. Char. So, bagay sa jowa ko, he's 23 years old. Isa siyang school, district director. District director siya, nagturo siya ng elementary, middle school, high school. Tapos, he's so into music. So, nagtuturo siya music kasi. So, yun yung naging common ground namin. Unang date namin, so sinundo niya ako kila Madam. Tapos, nag-coffee kami, nag-awkward-awkwardan pa, tapos pumunta kami ng park. Doon kami naging komportable, as in sa isa't isa. Tapos, after nun, nag-dinner pa kami, early dinner. Tapos, tinanong ko siya agad that day na parang, gusto mo ba ng isa pang date? Tapos sabi niya, yes. So, okay, parang lahat. Okay. Kinig ako, parang okay kami sa isa't isa. Tapos, I decided to stay in US ng July para mas makilala ko siya. Tapos, August, umalis na ako ng Amerika. Pumunta na ako ng Mexico nun. Tapos, bumalik ako ng September. Actually, September, ito sa make or break. Kasi, sobrang busy tao niya. Sobrang workaholic niya, be. So, noong umpisa, hindi ko dahil sa mga nasa Amerika, or kadalasan, ang culture talaga sa Amerika is puro trabaho. So, hindi ko pa naiintindihan yun dahil nasa Amerika ako, pero yung mga kasama ko, maraming oras. Alam mo yun. So, si Madam sa bahay nag-alaga na bata. Yung mga kaibigan ko, kadalasan, mga nurse. So, mga nurse naman, mga 3 times a week lang ata yung pasok. So, ang dami na rin nilang times. So, iba. Hanggang sa nung pagpunta ko nung September dito, sabi ko sa sarili ko, make or break to. Hindi nyo alam to guys, kasi wala sa vlog to. Hindi ko to ni-record. Pero alam mo yung flight ko noon, from Mexico, from Cancun, pumunta ako ng LA, from LA, nag-meet kami ni Jigs, tapos nag-Uber ako papunta ng Ontario, sa California ha, kasi ayun na yung mayroong
merong flight papunta ng St. Louis, tas pagdating ko sa Ontario, canceled yung flight, bumalik ako ng LA, tapos hindi ako binigyan ng airline, ng Frontier, ng reimbursement ng Uber. So, hinabol ko yun, guys. Tapos, dumating ako dito. Kasi wala na akong choice eh. Or else, the next ticket is Monday na. Sabi ko, hinahabol ko yung weekend. So, pagdating ko dito, sabi ko, make or break. Pag ito ginagago lang ako, hihiwalayan ko na. Tapos, pagdating ko dito, pinakilala niya ako sa magulang niya. So, una, casually, minention lang niya na pinakilala pala sa magulang ko. Tapos, ako'y parang, what? Siyempre, ano yun, big deal sa ating mga Pilipino yung gano'n, di ba? Tapos, the next day, na-meet ko na yung magulang niya. Super okay na mga magulang niya. Siyempre, kabado pa ako. Kasi parang, hello, Mr. and Mrs. Ganun pa yung ano ko sa kanila, ma'am, sir, ganun pa talaga. As in, very formal, di ba? Tapos, ayun, umalis na ako ng Amerika, punta na ako ng India. Mag-jowa pa rin naman kami, and nag-usap pa rin kami lagi everyday, morning, evening. Tapos, I decided na bumalik nga ng Amerika for Thanksgiving. So, na-meet ko yung buong family niya, yung extended family niya, pinakilala niya na ako sa mga pinsan niya, sa lola niya, sa mga tsahin niya, ganyan lahat. And in fairness, sobrang tuwa lang din naman ako kasi sobrang bait ng family niya sa akin. Na yung tatay niya mismo, sabi niya, parang masaya siya for me na nagustuhan ako ng pamilya nila. So sabi ko parang, oh my God. Kasi syempre, alam naman natin yan, ang pinagdasal din naman natin sa magiging jowa natin is yung magkaroon tayo ng maayos na magiging parang in-laws or what. And eto guys, tong apartment na to, so nagsimula lang to sa idea. Sabi ko, babalik ako na Amerika. So, babalik ako na Amerika, mag-rent ako ng apartment for 3 months. Sabi ko sa kanya, or hotel 3 months, ganyan ako, mag-rent ako. Mahal, di ba? I know, right? So, sabi niya, bakit hindi na lang daw kami kumuha ng pang 1 buong taon? Sabi ko, sure ka? Gusto mo ako makasama ng buong taon? Kasi, parang, testing the water lang naman ako muna sa ano. Sabi niya, sure daw siya. So, okay, sige. Tapos, sobrang bait lang ng jowa ko, guys. Kasi sabi ko, willing naman ako magbayad din ng apartment. Sabi ko, kahit wala ako. Siyempre, parang, alam mo yun, parang, mga yung mga nag-abroad dyan na Pilipino, di ba? Nasa trabaho mo abroad, pero gumagastos ka pa rin sa bahay ng pamilya mo. So, ako willing ako magbayad, sabi ko, ganyan. Tapos, sabi niya, no, it's okay. I don't want to be unfair to you, sabi niya. So, ako parang, sure ka ba? Sabi niya, yes. Sabi niya, I prepared. So, sabi ko, parang, hala. Naramdaman ko lang yung parang paano niya ako pinahalagahan talaga dito, guys. Na parang, alam ko, sobrang gano'n siya ka-busy. And I don't know if his family will watch this, but I just want to take this opportunity maybe to, now I'm saying it in English kasi before I was telling it to my Filipino audience, and now maybe to them to share. I want to express how grateful I am to my boyfriend, to his family, to all of his friends who accepted me wholeheartedly as part of their family because of my boyfriend, di ba? Sabi ko nga, this time, I felt like I'm an intruder kasi parang dumating ako dito, kaso limited lang yung oras ko. Tapos, dahil pang problema dahil kailangan ko rin umalis agad-agad. I know it's really sad for me that I have to leave soon, pero somehow in the days na nandito ako, naging strong talaga yung relationship namin. Mas nakilala namin yung isa't isa. Mas natutunan namin yung kultura ng isa't isa, yung routine ng isa't isa. And ako sabi ko sa kanya, wherever I go, wherever I will be, tama ba? I am consistent. Consistent naman ako sa lahat na naging jowa ko, guys. Ever. So, let's try to answer now some of your questions regarding us. Pauwi na siya. So, ito yung mga tanong ng mga tao. Kailan po naging kayo? Naging kami, guys. Naging kami, guys, June 12. Diba? Araw ng kalayaan, nasakop si Francis ng Amerika. Tapos, sabi ito, kailan wedding? Agad-agad. So,
I'll tell you soon. Be, where did you meet and how your relationship? So, nagsimula nga ito sa Bumble lahat. What's the nationality of him? He's American. Tapos, actually, nung nakaalala ko, nung unang date pa namin, so, nag-search kami sa internet, sabay malapit na park dito. Pinuntahan namin yung park, walang katao-tao, wala. Sabi ko, ano ba to? Dito. So, tumawag lang ako kay Madam. Sabi ko, Madam, saan yung magandang place dito para mag-date? So, yun, napunta kami sa mga taga Belledale, malapit sa may Centennial. Sa may Centennial Park kami nag-date, ganyan. Tapos, sabi, face reveal naman, 3 years na akong avid fan. His name is Brad. So, not a question, but I'm so happy for you, Be. Thank you so much. Out of the countries you've been to, where can you say, I did it? Actually, in every country, nasasabi ko na parang, oh my God, I did it. Parang ganun talaga, actually. Kasi parang super surreal ng every time na makakadating ka sa isang bansa. Especially kahit makabalik ka pa nga eh. Parang, wow, nakabalik ako, I did it. Be, may upload ka ba na ito? Hi kay Trisha, ayan. Shout out sa mga ito na nag-comment sa aking, nag-PM sa akin sa IG dahil fina-follow nyo ako. Guys, kung gusto nyo rin ma-shoutout, i-follow nyo naman ako sa aking Instagram account at Francis Candier. Ayan. Sige, shoutout natin sila. Pag mahirap ipangalan, bahala kayo. Shoutout kay Christine, kay Jerwin Lucena, kay Team DJ Logan, kay Mary Z. Ramos, kay Nars Joverly, kay Rach Boros, kay MJ, kay Daisy G, kay Shami, kay Legsilex, kay Jameme, kay Trisha, kay JJ, kay Yenerica, kay Mims, kay Raymond X, kay Briner Kit, kay Cutie Puppy 08, kay Aki Alec, kay Denise ba to? Kay Honey Queen 28, kay Bernie Mas 22, kay AR De Luna, kay Bombay Sapphire, kay ako si Bridge Israelan. Ayan. So sabi pa nila dito, happy for you, when and where did you meet, how, not how, but I'm happy for you, sweet naman. No questions. Thank you so much sa mga sobrang happy lang din at nag-express. Ilang months na kami. By the time na mapanood din niyo siguro, na kami, 7 months. So, who's that guy? How did you meet? Ayan. So, what are the red flags? At the red flags na ayaw ko sa kanya is yung communication talaga niya. So, parang pag hindi ako nag-communicate sa kanya, hindi kami mag-communicate kasi sobrang busy niya. So, what I learned is hindi siya magaling sa LDR. Mas magaling siya pag makasama ko siya. Yung love language niya is touch, service, hindi yung communication. So, ako yung nag-a-adjust when it comes to that. Have you guys traveled together or are you planning? Yes. So, mag-Alaskan cruise kami sa anniversary namin. So, abangan nyo na lang yun soon. So, how did you meet, Be? So, kilig. Basta, ayun yung story namin, guys. Na kilala kami Bumble, nag-date. Noong umpisa, guys, ang dami pa namin pagkatalo. Kasi culturally, yung parang dumating kami sa point na parang akala ko gaghost niya na ako dahil 3 days siyang di nag-message sa akin. Tapos sabi niya, he needs more time. So sabi ko, okay, sure. Tapos, ayun. Kaya actually, yung mga kaibigan ko dito sa Amerika, especially dito sa Midwest, sila talaga yung naka-witness ng love story namin mula kila Madam Kilay, kila Ate Jenny, kila HCN Flores, shout out kay Cesar Onario, kay Sunday Halog, kay Maria Wright or Monica, kay kay hindi ko alam kung meron pa ako hindi na shout out, pero ayun. So, mula noon hanggang ngayon, guys, wala na akong makita ngayon. As of now, hindi ko alam. Wala pa akong makitang red flag sa kanya. Aside lang, ang problem ko lang talaga sa kanya is yung communication niya. Pero being here and living with him, nakilala ko siya. Okay ako sa family niya, okay ako sa friends niya.
sa workmates niya pa din, parang lahat, napakilala niya na ako. I don't have a red flag right now. Though, at before, meron akong problem na parang kasi yung ex ko is okay naman kami. Yung ex ko sa Germany, okay kami. And then, one day, he just woke up na gusto niya makipag-break dahil lagi guilty siya. Pero ngayon, guys, wala akong nakikitang problem. And hopefully, we stay strong together. And until then, that's it. Thank you so much, guys. Kung meron kayong tanong, comment down below. And syempre, huwag niyong kalimutang i-follow, subscribe. At syempre, abangan niyo pa rin yung ating travel soon. Saglit lang ako dito, guys, sa Amerika. You know what happens. So, until then, until next time, this is me, Francis Candy, saying, when you smile, don't say cheese, say big cheese. And don't forget to love yourself because you deserve. Don't forget, Don't forget to love yourself because you deserve that. Don't forget to love. Nalimutan ko na sinasabi ko, guys. Basta I'm so happy. Sana happy ka rin. And kung hindi ka pa man happy, huwag ka mag-alala. Storm doesn't last forever. There's a rainbow waiting for you after the rain. Bye-bye. Kanta yun. I know. Bye-bye.